Okay guys, ada na dakop yan ang gabi. Oh yeah. Noong unang gabi. Magandang gabi po guys. Isang masayang pagbabalik sa aking munting channel na ito. Kami po ay tutungo sa Pangingilaw. Dito po kami sa Ando Island. Sa pagkataong ito, ang oras natin ay alas 12:10 ng gabi. Kami po ay naglakad at pumunta sa kabila. At doon kami sa may sapaw. At konti lang yung hibas. Guys, kaya doon lang kami sa tinatawag naming lurang. At maliliit ang nakita naming danggit doon. Ito, nag-testing ako ng pangunahing isda. Ayan. Sobrang liit ng mga isda na nakasampa sa mababaw na lugar ng tubig. So hindi kami makapunta doon. Bawal daw doon sa may malalim dahil ito ay napakalalim, delikado at malakas ang agos, sabi ng taga rito sa Ando Island. Kaya most of the time in-enjoy na lang namin ang mga coral na hindi siya talaga halos tinitirahan ng mga isda. Sa pagkatang ito, nakakita naman uli ako ng pangalawang isda at sinubukan ko muli kung gaano kalaki yung nakikita naming danggit. Ayan. At mayroong isang isda na gusto magpahuli pero hindi yan ang inuhuli ko. Yung nakahiga na maliit na danggit yung pinapana ko dito. So testing lang ito kung gaano siya kalaki, kaya sinusukat natin, kaya ating pinapana. Pero talagang masyado pa silang maliliit dahil nga hindi tayo makapangilaw doon sa malalim dahil ang formation ng bahura dito ay delikado sa lugar ng Ando Island. Kaya po ayan, ganyan na ang ating nahuhuli sa pagkakataong ito. Pero marami naman kaming mga dinaanan na lugar, halos puro mga alon at nakakabingi ang tunog ng malakas na tubig. Sa pagkataong ito, nakakita na kami ng medyo hindi na siya ganun ka alon at ayan, payapa na ang seaweeds na ito. Nakikita na namin yung isda, kaya lang maliliit pa din. So ito, nakahuli ako ng aking pangatlong isda sa gabing ito ng aming pangingilaw. Yan, ganyan siya kalaki. Ang buwan Mayo kasi ay malalaki ang hibas sa araw pero maliliit naman ang hibas sa gabi. Kaya hindi talaga siya typical na mangilaw pag gabi. Usually wala akong schedule na mangilaw pag ganitong Mayo or June. Hanggang July na rin yan. Kaya tiyaga-tiyaga na lang. Ito, nakahanap ulit tayo ng mapapana. Pero talagang maliliit lang ang ating nakikitang mga danggit. So ito. At hindi nga danggit pala, ang ano pala ito. Tawag nito ay kubalan. At ito ang pinakamalaking huli ko. Nagsunod-sunod sila, isang pugita. Di kaya sa amin tagbulakaw ang tawag niyan. Isang pugita. Siguro mga 1/4 kilo na rin siguro ito.
Napakalakas. Napakalakas ng pugitan nito. Yan, ang hirap. Ang hirap mapahinto. Kailangan talaga patayin eh. Wala akong dalang kutsilyo. So nang mapasok ko na doon sa akin lagayan, nakakita na ulit ako ng pangalawa. At halos kapareho din ang laki. Well, tara dida, hitim palde. On the day 2. Itong area na ito na aking pinamamanaan ay ibang lugar na. At timing na paakyat ang tubig. So napaka ganda mangilaw ng ganito. Ito yung tinatimingan kong umaakyat talaga yung mga isda. So nakakita tayo ng isang isda na nagtago dito sa loob ng kulapo. Pero hindi tayo may isahan dahil alam natin na nakita na natin siya. Sa pagkataong ito ay hindi siya makakaligtas sa akin. Isang danggit sa gabing ito. Ito yung pinakaunang isda natin. Hindi siya gaanong kalakihan dahil maliliit pa ngayon yung mga isda. Pero maganda na rin. At tayo makakatikim uli ng fresh na isda. So talagang nagsusunod-sunod yung isda. Kita naman ulit tayo ng pangalawang isda natin sa gabing ito. Ayan. Ingat lang sa tinik dahil napaka hirap pag tayo ay matinik sa isda na ito. Sunod-sunod ang isda na makikita natin dito sa gabing ito dahil maakyat na ang tubig at lampas sa tuhod na minsan para makita ng maganda-gandang hugis ng isda kasi mas malalim, mas malalaki yung isda. At tayo uli ay nakakita ng kasunod na isda. Dito lang talaga sila nakahiga sa mga may kulapo at maamo ang mga isda na ganito. Sa ibang lugar tinatapon nila yung ganitong isda, pero sa Borongan City, naku po, isang malaking blessing na pag magkaroon tayo ng ganito mga preskong isda. At tayo na uli ay sunod-sunod nakakita ng isda. Medyo maliit lang ito yung nakita ko, pero pwede na rin. At tayo uli ay nakadagdag ng another fish. Ano lang sila, nakahilig lang talaga sila doon sa may mga dahon-dahon, di kaya sa may bato. At dito kala ko malaki ang aking nakita, so ganun din pala kalaki. So halos pareho lang talaga sila. So hanap tayo uli para makadagdag sa ating ulam.
ulamin ngayong gabi. Ito, nakapana ulit tayo. Medyo maliit yung kita natin. Hindi siya ganun kalakihan sa mga nauna nating ganun pa rin, hindi natin sasayangin, kakainin pa rin natin. Hindi katulad ng ibang mga lugar na marami silang supply ng isda, kaya tinatapon nila yung mga ganito kalalaki. Dito sa amin, dahil wala nang mga isda, lalo na sa mababaw na area, hindi namin tinatapon, talagang kinakain namin. Mahal ang isda dito sa Borongan City. Yung ganitong isda ay mabibili ng 150 per kilo. So, ganun siya kamahal sa lugar namin. At dito ay pinana ko na ito. Hindi ko pa na-on yung camera dahil baka makawala. At sumunod din yung isa na pinakamalaki sa lahat ng nakita ko ay pinana ko na talaga dahil nanghihinayang ko pag siya ay nakawala. Siguro kadalawang buwan na rin na ngayon lang ako nakita ng ganitong kalaking isda dahil talagang napakahirap makahanap ng sampa ng mga nakaraang buwan. Kaya sinisikap natin hindi makawala yung mga ganitong kalakihan ng mga isda. Ito yung panghuli nating isda, mga idol. Is tikim ulit tayo ng masarap na paksiw. Maraming salamat po sa panonood. Nawa ay manood ulit kayo sa susunod at pa-subscribe po sa ating maliit na channel. So ito po yung huli ko nung galing po sa Ando Island. Yung iba hindi ko po nabidyohan. Itong kupakpa, itong trigger fish. So malaking bagay na rin po yan para sa ating pang ulam. Hindi na po tayo maglalabas ng pera para sa ating mga lulutuin. Ito yung isang gabi na hindi ko na i-video lahat. Kaya maraming beses na ako nag-attempt na magpunta talaga sa dagat. Ganon-ganon lang nahuli ko. Mahirap po i-video lahat. Lalo na kung bitin. Kaunti lang, maliliit. So, salamat po. God bless.